everyone, welcome back to my channel. And for today's video, I'm gonna show you my new greenhouse. In this video, I made an experiment of using customized galvanized iron, the one that they are use it for the roof and for the gutter. And then I also used insulation foam and of course the styroboard. So in this video, I experiment how the metal sheets works during summertime or in a hot weather. So based on my experiment, I tried to use the Kratky method and it works. Maybe because it's not too hot or the weather is kind of fair enough not to the lettuce. So as you can see, there are columns on the table that we could put the water. So this is very easy to clean and very easy to remove the dirt. So in one piece of galvanized iron sheets, this is painted already. Just I have 4 columns. So I will not tell you the how many cups that I planted here, because it depends on you on how many holes that you are going to make. So it is 4 columns. I made 4 columns for every one metal sheets. So this is what we are doing here, and I feel that it's a bit cheaper compared to downspout, using a downspout, the plastic one and the PVC pipes, because one piece of metal sheets is about less than 1,000 pesos. But in the downspout, which is the white color downspout, it's very expensive. And actually I only found that only in Welcome Depot. So it's hard to find it in the hardware, and if I need it, I need to order it somewhere, and it's far from my place. So I was thinking that if I don't have enough of budget, I cannot afford it, because the traveling expenses or the freight from the supplier going to my place is a bit expensive. So this is what I made. This is my experiment set up. So you can see the lettuce is growing, but the first one that I planted, which is summertime, and I don't put insulation foam under the table, the lettuce did not grow perfectly. It's kind of slow, like a bolting, something like that. But when I put insulation foam in the other table, I saw that the lettuce grow healthy. So as you can see here, you will see the some of my plants, and you could see that we are started harvesting some of them. And then if it is very hot weather, I do misting inside the greenhouse and under the table. So that's the way I control the heat inside the greenhouse. So
In this method that I have, I try out the first experiment that I made is I have a Kratky method. So this my system is DFT. That means could be flood and drain, or I can what do you call this, continuous flow of the water and go back to the reservoir. So in case I have a problem of electric and no power, then I can adjust the water flow so that my lettuce can survive. So these are the some of my experiment that I wanted to share to you. If you wanted to try, you can try it. And as you can see in my video, it's very easy, very simple to clean, and very easy to sanitize, disinfect the system if there's a problem like there are fungus inside. So you could easily wash it and flush everything. So this is what I try to show to others who are interested in having a hydroponic system in their yard. So I'm very happy that I watched some videos in other channel, other friends who are working also in hydroponics, and I learned a lot from them. But I never see, I saw few of them are using this metal sheets, and in my place which is hot also, I found out that even though it's very hot, if you put insulation, then the metal sheet. So ito na nga guys ang ating ginawang eksperimento sa aking bagong greenhouse, at medyo mahirap dahil syempre guys, kapag nagpagawa ka ng greenhouse, talagang magastos din. At saka itong paggawa ko ng ganito dahil ay naisipan ko lang kasi nga mas makakatipid ako kung ganito ang aking gagamiting materials. Pero kung sa ano naman, sa PVC pipes at saka sa downspout, masyadong malaki guys ang gagastusin mo, kasi or ang gagastusin ko dahil manggagaling pa talaga sa sa Manila. So malayo ang biyahe. So kung ano na lang ang available na meron dito, sinubukan ko tong kasi nga napakamahal ng downspout, kung downspout ang gagamitin ko. So ito guys, makikita niyo dito sa aking video na ang laki ng aking mga lettuce ay hindi pare-pareho. Dahil itong mga lettuce na to ay naabutan ng tag-init, ng sobrang init dito sa amin. Kaya nung hindi ko pa siya nalalagyan ng insulation, hindi siya gaanong lumaki. Ang tawag nila parang bolting, nag-bolting yung mga lettuce. Parang nabigla sila sa sobrang init. So, after na mailagay namin ang insulation sa ilalim ng bed type na to, unti-unting nagbago ang dahon ng mga lettuce. So, that means ang lettuce talaga ay nangangailangan ng malamig na temperature. So, sa mga gustong tanim katulad nito na gumawa rin ng sariling greenhouse, ang uunahin talaga ninyo guys is yung greenhouse, kasi ang hirap ilipat-lipat ang mga tanim kapag mainit. So, maghahabol ka ng araw, tapos mayroon siyang tubig, so mahihirapan kang ilipat. Ang tubig na yun ay may nutrients, so pag natapon, sayang, dilugi na naman. So, ito kasi guys, ang aking mga tanim ay may mga
bumibili na rin talaga. So may sinusuplayan na ako ng mga restaurant kasi nga nung nagsimula akong magtanim sa aking greenhouse ay pang konsumo lang, hindi pang benta. Pero nung nakita kasi ng ibang friends ko, doon na sila nag-order. So kinakapos ako lagi sa aking mga tanim. So ang naisipan ko talaga is gumawa ng panibago ng isang malaki-laking greenhouse para nang sa ganun ay makapag-supply na rin ako. So nagawa ko naman na paunti-unti. Medyo matagal talaga guys ang pagpapagawa ko ng greenhouse kasi nga naman ang hirap ng kumuha ng magtatrabaho dahil maraming construction ang ginagawa sa panahon ngayon, lalo na pag mainit ang panahon. Syempre marami ang nagpapagawa, kaya wala akong mahagilap na carpenter. So ito ang mai-share ko sa inyo kung paano tayo magtanim na ang gagamitin ay metal sheets. Etong metal sheets guys, pina-customize ko to na maging katulad ng downspout na mayroong mga columns ang aking metal sheets. So ang kagandahan dito, mayroon na rin itong pintura. So painted na ito, hindi siya kakalawangin. Yun ang maganda. Pagkatapos guys, papakita ko rin dyan sa inyo yung resulta ng nagkaroon na ng magandang yung second batch ng tinanim ko na may nakakabit na insulation foam. Tingnan nyo ang aking video sa mga susunod pa na lalabas. Pero dito mayroon na rin akong ipinakita, kaya abangan nyo na lang guys. Wala akong masyadong maikwento na na iba pang aking ginamit. At saka ang pala dito guys, yung system na ginamit ko ay yung Kratky na let's say mainit or mawalan tayo ng tubig ay ng kuryente, hindi mamamatay agad-agad ang ating lettuce dahil pwede siyang kontrolin na may stop ang pag-flow ng tubig para na sa ganon ay masustain pa rin na mabigyan ng tubig ang mga lettuce. Ito guys, makikita nyo magaganda ang lettuce ko dito sa unang table. Pantay-pantay ang laki nila dahil yan ay naka-insulation foam na yan. At nilagyan ko rin yan ng aerator or air pump para makapag yung magkaroon ng hangin sa loob, yung magkaroon ng bubbles yung tubig kasi nga masyadong mainit ang summer dito sa amin. So ayan guys, makikita nyo nakakatuwang tingnan ang mga tanim ko, napakalalaki na nila, nakasurvive sila sa mainit na panahon. So kung gusto nyong magkaroon din ng ganitong setup, pwede nyo rin pag-isipan, at least magkakaroon na kayo ng idea. So ito guys, ito naman guys yung tawag dito, pwede itong gawing NFT, pero yun nga lang, bed type ito ang ginawa ko na bed type na may naka-columns ang metal sheets. So ayan, chine-check yung mga columns kung may mga tubig pa rin sa loob. So medyo interesting dahil nagustuhan ko talaga ang pagha-hydroponics kasi nga gumaganda ang mga tanim, nasusubaybayan mo kung paano sila lumaki. So very exciting, at maraming salamat sa aking mga lettuce buyers at customers, sa mga restaurant owners, of course, siyempre yung mga kakilala natin na nakakaalam na meron tayong lettuce na naka-hydroponics. So ayan guys, at malapit na naman kami mag-harvest mamaya para sa supply na naman.
So, napakaganda, nakakaaliw tingnan ang aking mga tanim. So, ito guys, sana magkaroon din kayo ng interest kung paano magtanim ng lettuce. Ayan, ayan po. At ito na nga, ang aking mga bodyguard ay nagha-harvest na kasi meron kaming delivery. So, ang gawa namin dito guys ay binabalot isa-isa kasama ang ugat ng lettuce. Ayan. Naka-plastic siya. Naka-plastic ang lettuce at babalutin mo isa-isa na parang bouquet. At nang sa ganon, tumagal ang buhay ng lettuce, hindi ka agad malalanta. Kasi ganon ang kailangan ng mga restaurant na aming pinagsusuplayan dito. So, yun na lang muna guys ang aking masasabi sa ngayon. So, thank you so much for watching and see you in my next vlog. And shout out to my friend, Kabayang Nida. You're the best talaga. Shout out to Bites and Miles by Ace, kay Farlinity, kay Jessie Adventures. Aroy, nako, ang dami ko na namang hindi shout out nito. And to other subscribers, my God, nakalimutan ko na naman silang lahat. Ayan. Tsaka, sino pa ba? Dadalawin ko na lang ang mga bahay-bahay nyo, guys, kasi hindi ako nakapag-upload ng video. Medyo natagal-tagalan na to eh. Parang, tingin ko nga magto 2 weeks na akong hindi naka-upload ng video. Kaya, siguro namimiss nyo na yung aking video. Tsaka inaabangan nyo yung aking pag-upload ng aking greenhouse. Kasi nga nung mga nakaraang video ko ay nabanggit ko na meron akong greenhouse na pinapagawa. So sa nag-aabang pala sa akin, nabasa ko ang message mo. Shout out to you. Pero hindi ko na maalala kung ano yung pangalan ng channel mo. Maraming salamat. So this is my new greenhouse. It's a bit bigger compared to my small one here in the yard, in the other side of my yard. So thank you so much again guys, and hopefully I can make another video of my greenhouse and my plants and my lettuce and everything. Okay, thank you so much. Bye bye. God bless us all.